Okay, magandang araw sa inyo. And magkaroon lang tayo ng konting review dun sa rules kung paano malaman kung alin ba sa mga numbers na nasa measurement ang significant and not significant. So first rule, all non-zero digits are significant. Lahat ng hindi zero, basta hindi zero, those are significant digits. The number 2, zeros between non-zero digits are significant. Ibig sabihin, yung mga zero sa gitna ng mga non-zero digits are significant. Okay? And then number 3, leading zeros are not significant. Ibig sabihin, yung mga nauunang zero ay hindi significant or hindi binibilang na whether merong decimal point or walang decimal point. No? Basta nauunang zero or zeros before the first non-zero digits are insignificant. And lastly, number 5. Trailing zeros are significant if there is decimal point. So, ibig sabihin, yung mga nahuhuling zeros naman ay significant kung merong decimal point. Okay, so yun yung ating magiging 4 na rules. No? So, yung panghuli, kung nahuhuli yung zero at merong decimal point, so ibig sabihin, those are significant digits. Okay, so isa-isahin natin. First, we have 4,867 miles. So, papansinin nyo, lahat yan ay significant digits. No, kasi lahat yan ay non-zero digits. So, 4 significant figures. Okay. 4 significant figures. Number 2, 56 ml. So, dalawa ay non-zero digits. So, that is 2 significant digits. Next, 60,104 tons. So, yung mga zeros dito ay nasa pagitan ng non-zero digit. So, lahat ng zeros na yan ay counted as significant figures. So, that's 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 significant figures. This one, 2,900 grams. Kung papansin niyo, wala tayong decimal point. So, meaning, yung 2 at yung 9 lang ang significant digits. Yung dalawang zero na nahuli, since they are trailing zeros, but it doesn't contain decimal point. So, mangyari dito, dahil walang decimal point, ay not significant yung dalawang trailing zero. So, dalawang significant figure lang to. So, 40.2 grams per centimeter cube. So, yung zero dito ay nasa pagitan ng non-zero digits. And ito yung decimal point, no? So, that is 3 significant figures. How about this one? So, always leading zeros, mga nauunang zero, whether merong decimal point or wala, basta nauunang zero, those are not significant digits. So, isa lang yan. Okay? 70 minutes, walang decimal point again. So, isa lang yung significant figure. Kasi nga, kapag trailing zeros, not significant if there is no decimal point. And lastly, 4.6 times 10 to the negative 19. Ito lang, kapag ang digit ay scientific notation, yung nasa number lang, yung binibilang natin as significant digits. So that's 4 and 6. That is 2 significant digits. No? Okay, so punta tayo sa scientific notation. So, yung scientific notation, ang ginagamit natin yan for very large and very small numbers. Okay? Para hindi tayo mahirapan sa pagsulat. Okay? So, pinapaikli natin para mas mabilis nating maisulat or ma-express yung isang very large or very small quantity or number. So, let's say, for example, meron kang 623 1, 2, 3 1, 2, 3 for example, yan yung number, no? So that's 623 trillion, no? So, paano natin i-express as in scientific notation? So, ang ginagawa natin, first of all, syempre, lalagay tayo yung decimal point, okay? So, ang una natin gagawin is determine the first non-zero digits. So, yung first non-zero digit is 3. So, susulat natin yung 6. Tapos, maglalagay tayong decimal point doon. Tapos, susunod na natin yung mga non-zero digits.
Okay? So 623, 6.23. Yung mga significant digits lang times 10. So, para malaman natin yung exponent no, na ilalagay natin sa 10, bibilangin natin kung ilang beses gagalaw itong decimal point papunta dito sa 6. So, that will be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Plus 10 to the 14th power. So, 6.23 times 10 to the 14th power ang scientific notation niya. So, positive yung ating exponent kasi greater than 1. Yung ating greater than 1 yung ating number. Okay? So, basta pag greater than 1, positive ang exponent. Next, baliktad naman natin. Paano kung 0.000000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 2, 3. Example, ganyan naman, no? So, ganun pa rin ang gagawin natin. Una, determine the first non-zero digits. The first non-zero digit is 6. Then, decimal point, again. Then, sulat natin yung preceding or next na non-zero digits. And non-zero digits or yung significant figure. So, 6.23. Tapos, times 10 din yan. Tapos, ang gagawin natin dito, bibilangin din natin kung ilang beses gagalaw itong decimal point papunta dito sa pagitan ng 6. Okay, at saka ng 2. That will be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay? So that will be negative 14. Bakit negative 14? Kasi yung ating number is less than 1. Kapag number ay less than 1, ang exponent mo ay magiging negative. Or, kung mas sanay kayo dun sa isa, no, na pag-determine ng positive or negative na exponent, kapag going to the left, or going to the left, that will be positive. In decimal point going to the left, that will be positive. Positive yung exponent. If the decimal point goes to the right, then that will be negative. Okay? So, yun yung ating rule, no? Sa pagsulat ng scientific notation. Una, write the first non-zero digit, put decimal point, then next yung mga significant figures. Times 10, then count the number of times na yung decimal point ay mag-move. If it moves to the right, then the exponent will be positive. Moves to the left pala. If it moves to the left, the decimal point will be positive. And it moves to the right, that will the exponent will be negative. Okay, so mag-try tayo ng pagsulat ng scientific notation. So, dito muna tayo sa 0.0000000000027. So, ang una natin gagawin, isulat ang first non-zero digit, then decimal point, then kasunod naman yung mga significant figures. So, 2.7, then times 10. Then bilangin natin kung ilang beses mag-move yung decimal point papunta dito sa pagitan ng 2 and 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So that, the decimal point move to the right, so that will be negative exponent, negative 10. That's 2.7 times 10 raised to the power of negative 10. And also, since yung ating number is less than 1, so, negative yung ating exponent. No? Yung 356. So, gagawin natin, sulat natin yung first non-zero digit followed by the next significant digits. Okay? Then, times 10. Then, bilangin natin kung ilang decimal places. Mag-move yung decimal point para makapunta sa pagitan ng 3 and 5. So, 1, 2. So, that will be positive dahil ang ating number is greater than 1 and also yung decimal point ay nag-move to the left. Okay? Next, 0.096. Susulat muna natin yung first non-zero digit, then followed by the next significant figures. Then, sulat natin yung times 10. Then, bilangin natin kung ilang beses move yung decimal point between 9 and 6. So, between 9 and 6. So, that's 1, 2.
So that is negative 2. Kasi yung ating decimal point ay nag-move going to the right. And aside from that, yung ating number is less than 1. So that will be 9.6 times 10 to the negative 2. Next is 0.749. So ganun pa rin. Sulat natin yung 7. First non-zero digit, then followed by the other significant figures. Then, bibilangin natin kung ilang beses mag-move yung decimal place. Nakalimutan pala natin yung times 10. So, isang beses lang nag-move yung decimal place, pupunta dito sa right. So, that will be negative 1. 7.49 times 10 to the negative 1. Then, we have 802.6. So, kapag ganyan, unahin natin ay first non-zero digit is 8, tapos 0.026. Tapos, bilangin natin kung ilang, lagyan mo na times 10, bilangin natin kung ilang beses mag-move yung decimal point going to the left. So, 1, 2. So, that will be 2. Exponent natin ay 2. So, 8.026 times 10 raised to the power of 2. And lastly, ating 0.000000000000621. So, una ulit, sulat muna natin yung first non-zero digit followed by the significant figures. 6.21, then times 10, then bilangin natin kung ilang beses mag-move yung decimal point. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, that will be negative 13. So, 6.21 times 10 raised to the power of negative 13. Negative dahil yung ating number is less than 1, and aside from that, yung ating number is, yung ating decimal point ay nag-move going to the right. So, negative ang exponent. Okay, next, rounding off numbers naman. Pag rounding numbers or rounding off, numbers. Ang general rule lang naman dyan, kapag ang next number sa i-round off nating number, next number is greater or equal to 5, round up. Round up meaning magdadagdag tayo ng isa or ng isa dun sa number na i-round up natin or round off natin, no? If the next number is greater than or equal to 5, then we should round up. But if the number or the next number dun sa i-round off natin na number is less than 5, meaning 4, 3, 2, 1, then the number will remain, no? Tapos, kahit na ano dyan, kung round up or remain, yung mga preceding or mga succeeding numbers will be changed to 0. No? For example, ang ating number ay 35, 6, 8, 2, 4. For example, i-round up natin yung 6. Okay, so 356,824. I-round up natin yung 6. So, ang kasunod na number ng 6 ay 8. So, since ang kasunod niyang number ay 8, i-round up natin. So, magiging 3, 5, yung 6, magiging 7. Dahil nga, mas mataas yung 8 kaysa sa 5. Tapos, yung mga remaining digits ay magiging 0. Okay, next one. Kung ang ating number ay 3, 5, 6, 8, 2, 4. For example, yung 8 naman yung i-round off natin, no? Kung 8 ang round off natin, yung 8 ang kasunod niya ay 2. No, yung 8 kasunod niya ay 2. So, ibig sabihin, magre-remain na siya. 3, 5, 6, 8. Tapos, yung 2 and 4 magiging 0. No? So, magre-remain yung ating number na i-round off sana natin. Okay? Kapag mas mababa sa 2, mas mababa sa 5, yung kasunod na number. So, paano naman mag-convert ng units gamit ang dimensional analysis? So, madali lang naman, no? Pag-convert ng unit gamit ang dimensional analysis, ang ginagawa lang natin, yung given unit, na multiply lang natin sa desired unit over the given unit,
is equal to our desired unit. Kasi nga, ang mangyari dyan, yung given unit ay maka-cancel. No? So, makuha natin is yung desired unit. No? For example, itong 22.6 meters, i-convert natin sa decimeter. So, sa dimensional analysis, dapat alam natin yung mga units na i-convert natin. So, meters to decimeter, unang bagay, ay hahanap muna tayo ng conversion factor na merong meters and decimeters. Natandaan natin, ang conversion factor niyan, 10 decimeter is equal to 1 meter. Okay? So, ito yung given unit natin. Given unit. Ito naman yung ating desired unit. Okay? So, ibig sabihin, given unit muna, 22.6 meters multiplied by our desired unit natin, decimeters, that is 10 decimeters. Sa ilalim naman yung given unit natin na 1 meter. So, magiging equivalent niyan ay 22.6 meters times 10, no? Divided by 1. So, that will be 226 no? Decimeters. So, makakansan na yung meters na unit. Ito na ating unit is decimeter. Ay, matitirang unit, no? So, that will be 26 times 10 divided by 1 is equal to 22.6 times 10 divided by 1 is equal to 226 decimeter. For example, ganito naman, no? So, 25.4 milligrams convert natin sa kilograms, no? So, kung maalam na kayo, syempre, madali na lang yung conversion na yan. Kasi, although walang direct conversion sa milligrams to kilograms, ay masasagot nyo yan, milli to kilo. So, that will be 1,000 times 1,000 is, ibig sabihin, 1 million. Okay? But, kung hindi nyo pa alam, no, pwede kayong gumamit ng dalawang conversion factors. So, yung milligram, pwede natin convert to grams. Then, yung grams, convert natin sa kilograms. So, ilang milligram meron sa isang gram? So, ang ating magiging mga conversion factors dyan ay 1,000 milligrams is equal to 1 gram and 1,000 grams is equal to 1 kilogram. So, gagamitin natin yung mga conversion factors na yan para ma-compute natin or ma-convert natin 25.4 milligrams to kilograms. No? Ang tawag natin sa mga yan ay linking units. Linking units kasi nga hindi tayo magdidirekta, no, na conversion or hindi tayo magdidirekta na gamit or yung direct conversion factor na gagamitin natin. But we will use linking units. Okay? So, una palagi, sulat muna natin yung ating given, 25.4 milligrams. Tapos, pinakauna, since ang una natin gagawin, yung milligrams, convert natin sa grams, so gagamitin natin itong conversion factor na to. Yung 1,000 milligrams is equal to 1 grams. So, 25.4 milligrams, so dapat, sa taas yung desired unit natin, kailangan natin convert sa grams. Sa ilalim, yung 1,000 milligrams. Kasi nga, para makancel yung milligrams. So, magiging unit natin dyan ay grams. Ngayon, hindi pa yan yung kailangan natin kasi kailangan natin yung grams, ma-convert natin sa kilograms. So, ito na yung ating given unit. Pupunta naman siya ngayon. Sa linking unit natin, pupunta naman siya sa denominator. So, that will be 1,000 grams. Ito na yung gagamitin natin conversion factor. No? So, 1,000 grams is equal to 1 kilogram. Makakancel ulit yung grams. So, makuha natin yung unit na gusto natin na kilograms. No? So, that will be 25.4 times 1 over 1,000 times 1 over 1,000. Or 25.4 divided by 1 million. Yun yung magiging conclusion niya. No? 25.4 divided by 1 million. That will be 2.54 times 10 raised to the negative 5 kilograms. Kilograms yung unit dahil yun yung ating desired unit. No? So, 2.54 times 10 to the negative 5 kilograms. Ito, isa pa. 242 pounds convert to milligrams. No? So,
So, wala naman tayong syempre direct conversion ng pounds to milligrams. Meron tayo pounds to kilograms, then kilograms to milligrams. Okay, or pounds to kilogram, kilogram to gram, gram to milligram. Okay, parang ganito. So, pounds, convert natin sa kilograms. Kilograms, convert natin sa grams. And yung grams ay convert natin sa milligrams. No? Ibig sabihin, marami tayong linking units na gagamitin. So, ano yung ating mga conversion factor? So, pounds to kilogram. So, 1 kilogram is equal to 2.2 pounds. Okay? So, yun yung unang conversion factor natin. Kilogram to gram, 1,000 grams equal to 1 kilogram. Tapos yung gram to milligram, 1,000 grams, 1,000 milligram is equal to 1 gram. So, yun yung ating mga conversion factors. And gawin na natin yung sub na natin. No? So, una muna yung given unit, 242 pounds. Gamitin natin itong conversion factor na to. So, sa ilalim, multiply natin. So, sa ilalim ay pounds, 2.2 pounds kasi yan yung ating given unit. Then, 1 kilogram. Okay? Then, after that, kasunod naman yung ating linking unit. So, makakancel na yung pounds. At matitira yung kilogram. So ang kilograms naman natin, mapupunta naman sa denominator. Then, 1,000 grams sa numerator. So, makakancel na yung kilograms. Pangatlong conversion factor natin. So, sa pangatlong conversion factor natin, nasa denominator naman yung grams. Nasa taas naman yung 1,000 milligrams. So, ganyan yung ating magiging solution. So, that is 242 times 1 divided by 2.2 times 1,000 divided by 1 times 1,000 divided by 1 grams. No? So, solve natin 242 divided by 2.2 times 1,000 times 1,000. So, that will be 11 million. No? 11 million milligrams. Ma-cancel na kasi yung grams, no? So, milligrams yung ating magiging unit. 11 million milligrams or, tignan natin sa significant digits. Dahil tatlo yung significant digits ng given, dapat tatlo din yung significant digits ng sagot natin. So, sa scientific notation natin yan, 1.10. 1.10, tatlong significant digits times 10 raised to the power of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 milligrams. So, ito yung consistent sa significant figure na sagot natin. 1.10 times 10 to the 7 milligrams. Okay, so last. Meron tayong 55 miles per hour. I-convert natin sa meters per second. So, yan ay derived quantity. So, sa pag-convert ng derived quantity, dalawa yung ating ginagamit na conversion factor. Isa para sa numerator, isa naman para sa denominator. So, una, sulat muna natin yung given unit, 55 miles per hour, per 1 hour. So, gagamit tayo ng conversion factor. Wala tayong direktang conversion ng miles to meters. Pero meron tayong conversion ng miles to kilometers and kilometers to meters. No? So, yun yung gagamitin nating conversion factor. So, una, yung miles muna. So, that will be 1 mile is equal to 1.609 kilometers. Okay? Tapos yung kilometers naman, 1 kilometer is equal to 1,000 meters. Para makancel na yung miles, makancel din yung kilometers. So, ang matitirang unit natin is meters para sa numerator. And sa denominator, yung R, meron namang direkta sa second. So, 1 R is equal to 3,600 seconds. So, magiging numerator nito, so numerator niya is yung R, since nasa denominator siya sa given, mapupunta siya sa numerator sa linking unit natin. So, 1 R is equivalent to 3,600 seconds. So, makakansan na yung R. So,
So, matitirang unit natin is meters per second. No? So, gawin na lang natin yung computation. 55 divided by 1 times 1.609 divided by 1 times 1,000 divided by 1 times 1 divided by 3,600. So that will be 24.5 or 25. So, kasi nga i-round off na natin. 24.5 or 25 meters per second. So, yun na yung matitirang unit natin. So, that is 25 meters per second. So, yung 55 miles per hour is equal to 25 meters per second. So, ito meron tayong given dito. No? So, a slow jogger runs 1 mile in 13 minutes. Ibig sabihin, meron siyang speed na 1 mile per 13 minutes. So, yan yung kanyang speed. Ito yung ating given unit. Okay? So, 1 mile per 13 minutes. Ngayon, i-convert natin yung 1 mile per 13 minutes into inches per second, meters per minute, at kilometers per hour. So, paano natin gagawin yun? So, una natin ginagawa ay magkaroon muna tayo ng conversion factors. So, conversion factors natin, 1 mile is equal to 1.609 kilometers. 1 inches is equal to 2.54 centimeters. Yan yung binigay sa atin na mga conversion factors. Ngayon, gagamitin natin yan para ma-convert yung ating mga given na units. So first of all, meron tayong 1 mile is equal to 1.609 kilometers. Pwede natin convert directly yung mile sa kilometers. Then yung 13 minutes, convert natin into hours. Okay? So ang gagawin natin dyan, isolve muna natin yung 1 mile per 13. 1 mile per 13 minutes. Ngayon, yung multiply natin yan sa conversion factor natin. Yung unahin natin, dapat ay wala muna itong mile. So, meron tayong conversion factor na 1 mile is equal to 1.609 kilometers. Sa ilalim, 1.609 or sa denominator, 1 mile. At ang equivalent niyan ay 1.609 kilometers. So, ang mangyari dyan, yung mile ay maka-cancel na. Ang matitirang unit is kilometers, which is yun yung gusto nating unit. Okay? Then, multiply ulit natin yan sa isa pang conversion factor na kung saan yung minutes na nasa denominator sa given natin, minutes naman ang mapupunta dito sa numerator sa ating conversion factor. Tapos, R sa ilalim. Okay? So, sa isang oras, alam natin na merong 60 minutes. Okay? So, yung minutes natin ay makakancel na. At ang matitira sa ating unit sa denominator is R. So, matitirang units natin, lahat ay kilometer per hour. So, computing na natin. So, that is 1 divided by 13. 1 divided by 13 times 1.609 divided by 1 times 60 divided by 1. So, magiging natin dyan, since meron tayong 1 mile in 13 minutes. So, 1 mile per 13 minutes. So, sipirin natin at 3 significant digits. So, that will be 7.43 kilometers per hour. So, yan yung ating sagot para sa kilometers per hour. So that is equivalent to 7.43 kilometers per hour. Ayan. So from that, yung 7.43 kilometers per hour, pwede natin gamitin yon para makuha yung meters per minute or inches per second. So nahin muna natin yung meters per minute. Okay? So, meron tayong 7.43. Gamitin natin 7.43 kilometers per hour.
per 1 hour. Multiply natin sa conversion factor natin. So, dito tayo sa meters per minute. Gusto nating makuha ay yung meters muna. So, that will be sa ilalim yung kilometers kasi nga para makancel siya. So, 1 kilometer is equal to, alam natin, 1,000 meters. Okay? So, yan. So, makancel na yung unit natin na kilometers. Magtitira is meters, which is our desired unit. Mas multiply natin sa makukuha nating denominator dapat ay minutes. Sa ilalim ay minutes. Sa taas naman, itong ating conversion factor, yung ating given unit na R. So that's 1 hour per 60 minutes. Okay? So, gagawin na lang natin is, compute na lang natin. So that's 7.43 divided by 1 times 1,000 divided by 1 times 1 divided by 60. So that will be 124. Makacancel na yung hours, no? So meters per minute. So yung 7.43 kilometers per hour ay equivalent sa 124 meters per minute. Okay, so equivalent pa rin siya. So lahat naman yan, convert lang natin. So ibig sabihin lahat yan ay equivalent. The next, 124 meters per minute, convert natin sa inches per second. So 124 meters per 1 minute. So yung meters, wala naman tayong direct conversion ng meters sa inches. So, ang gagawin natin, i-convert muna natin meters sa centimeters. Tapos, pwede natin ma-convert yung centimeters sa inches. No? Ang gagawin natin ay itong meters muna. So, sa ilalim ay meters, sa taas naman ay centimeters. Kasi i-convert nga natin yung meters papuntang centimeters. So, 1 meter is equal to 100 centimeters. So, makacancel na yung meters. Then, yung centimeters ay multiply yung centimeters na unit, pupunta naman siya sa linking unit natin, pupunta naman siya sa denominator, sa taas naman yung inches, which is our desired unit. Okay? So, isang inch is equal to 2.54 centimeters. So, makacancel na rin yung centimeters, so matitirang unit sa numerator is inches, which is yun yung desired unit natin. The next, doon naman sa seconds, so sa pangatlong linking unit natin, yung minutes na nasa denominator para sa given ay magpupunta naman sa denominator para sa linking unit. So that's 1 minute. Then, how many seconds are there in 1 minute? 60 seconds. So, makacancel na yung unit na minutes. So, matitira sa ating unit sa denominator is second. So, inches per second, which is our desired unit. So, compute na lang natin. Gawin natin yung computation. 124 divided by 1 times 100 divided by 1 times 1 divided by 2.54 times 1 divided by 60. So that will be 81.4 inches per second. 81.4 inches per second. That will be equal to 81.4 inches per second. Ayan yung ating mga sagot. So, 1 mile per 30 minutes is equivalent to 7.43 kilometers per hour or 124 meters per minute or 81.4 inches per second. So, I hope na meron kayong natutunan through this video, and kung meron kayong questions ay mag-message lang. Pwede kayong message through FB, personal, private message, or pwede nyo gamitin yung Canvas.